Ernesto Domingo, internist, internal medicine. Subspecialty is gastroenterology and hepatology. Sa kagaya ko na senior citizen, well over 80, kalusugan at saka yung peace of mind. Yun. Mahusay naman dahil hindi nagkasakit sa edad namin na ganito. Gift na yon. Ang hihiling ko sa susunod na taon na hindi pangsarili, no? 40% ng Pilipino pag nagkasakit ng mabigat, biglang babagsak yung kanilang kabuhayan. Yung tinatawag na catastrophic illness. Ang sagot doon ay universal healthcare na pinaglaban namin 2008, naging maging batas noong 2019. 4 na taon ngayon na nai-implementa. Siguro naman wala na akong matututuhan bilang isang individual kasi mag-anim na pong taon na akong nagpa-practice. Siguro lahat ng mga uri ng problema sa medisina nakita ko na. So hindi na ako nasusurprise noon. Hi, I'm Frances Levino Velarde, Section Head of Clinical Microbiology Section from Pathology and Laboratories Department. Dito sa department namin, marami kaming mga struggles and mga pressures na na-encounter, pero so far, nalagpasan naman ng maayos lahat. Throughout the year kasi, we have experienced a lot of pressures sa work. Yung mga kasabayan ko talaga kasi before is wala na sila. Ako yung naiwan mag-isa and parang ako yung sumalo lahat. This year, talagang nag-step up ako as parang mother figure nung department namin. Siyempre, kailangan ipakita ko sa kanila yung leadership. Natutunan ko siguro maging grateful. Mahihiling ko lang is good health. Kailangan maging malakas para makayanang malagpasan lahat ng mga susunod na kakaharapin for the next year. Magandang buhay. My name is Balong Nubig II, isang maintenance department. 10 taon na po ako nagtatrabaho sa Manila Med. Ngayong taon po sa Manila Med, okay naman po kasi marami ako natutunan dito eh. Naku, wala akong masasabi kung sa kasamaan lang kasi dito naman sa management natin, lahat naman po mababait eh. Magbula sa boss, lahat napapakasama, mga doktor, mababait naman po eh. Dito na talaga mag-iisi sa Manila Med. Ang ihiling ko lang siguro, talagang tumagal pa talaga ako dito sa hospital. Talagang ngayon lang talaga ako, ma'am, dinayo ko na talaga. Dito na lang talaga siguro hanggang retiro ko kasi 44 na rin naman ako. Sa 2020 pa, siguro iigihin pa namin pagtatrabaho namin. Siguro kung dodoblein po namin kasi kumbaga pasasalamat na lang po sa kanila yun. I am Lester Jen C. Gandola, Admitting Associate, and 5 years na po dito sa Manila Med. Sa bawat pagpasok ko po dito, nakikita ko po yung mga katrabaho ko, yung boss ko na nakangiti habang nagbibigay po ng service sa mga pasyente. Isa sa pinakamalaking aral po na natutunan ko sa admitting section, yung unawain yung sitwasyon ng mga pasyente. Ilagay po yung sarili ko sa sitwasyon nila. First few months ko dito, adjustment talaga. Kasi from fresh grad, kakausap ako ng pasyente, mag-register po ako, and yun tatawag po kami sa concerned department. As a medical staff or admitting staff, it's a vocation na kapag calling po ni Lord, hindi natin maaring atrasan. Pwede magpahinga, pero hindi po tayo aatras. My name is Andres Medina, from Rehabilitation Medicine, 26 years in service. Nag-start ako sa sobrang malitan sweldo. Ako lang yung nag-work sa family ko, and then last October 20, so nagkaroon ako ng heart attack. Masaya ako at kasi hindi ako pinabayaan ng Manila Med. Doon talaga ako nagpadala sa Manila Med kasi mas maasikaso. Unang-una po, nung nagkasakit po ako, talaga hindi po ako pinabayaan ng management. Maraming nagsabi sa akin, go ka lang dyan ka na magpagamot kasi hindi ka naman pababayaan ng management. Alam ko po yun dahil hindi talaga ako pinabayaan. Hi, I'm Jillian Ilagan, Head Nurse of Delivery Room Unit, and I've been with Manila Med for 5 years now. I entered 2024 with a totally different plan, different perspective on how my career will proceed. I even shifted from bedside to managerial, so it was a big step. And despite being afraid of all these changes, nakasurvive naman. This year was tiring, but I would say it was very fruitful. You can be strong and compassionate at the same time.
At the end of the day, yung mga decision ko should be for the best of the department. My experience with Manila Med has been good, so I'm looking forward kung ano yung journey. Let's face 2025 with a better perspective. 2024, I felt was the most challenging part since I became president of Manila Med. Nagpapasalamat ako una sa pamilya ko kasi they were very understanding so what I've been going through the past year. Nagpapasalamat ako sa member ng MANCOM all throughout the journey. Even if we took the meeting for 7 hours, they are there to stay. Nagpapasalamat akong lalong napakalaki sa lahat ng empleyado. Simula sa basement hanggang sa penthouse. Yes, we were ambitious sa 2024 na we failed. I took it as a failure of a leader to guide the institution to where we should be. But of course, I have to be cognizant of the fact that there are things that I cannot control. Hindi ko kayang kontrolin. But just the same, malaking pasalamat po ito. Binigyan niyo ako ng pagkakataong magsilbi sa inyo. At binigyan ko rin sana po kayo ng konting kasiyahan, kahit konti man lang, ngayong dumaang Pasko o darating na bagong taon. Overall, 2024 was challenging, exciting, but it's worth the fight. Para naman po sa lahat ng mga empleyado, ituloy natin yung malasakit, ituloy natin yung pagmamahal sa ospital, pagiging loyal. I want Manila Med to be certified as one of the best place to work. Manila Med should be engaging the employee more. Manila Med should be developing talent within, and Manila Med should be adapting to the change, especially ng mga workforce. Lahat ng empleyado, pag sinabi niya, saan nagtatrabaho? Sa Manila Med. Ilang taong ka na doon? 15. Ba't ka tumagal? Kasi happy ako eh. I've been taking care of. So, if we can do that to all our employees, then more employees are going to stay.